Nakalagak ang mga labi ni Pope Francis sa isang simpleng kahoy na kabaong na isa lang sa mga habili ng Santo Papa para masigurong payak ang kanyang burol at paglilibingan. Nakatutok si Ian Cruz. Alinsunod sa kanyang habilin, inilagak ang labi ni Pope Francis sa isang simpleng kabaong na gawa sa kahoy. Malayo yan sa tradisyon ng mga nauna sa kanya na inilagay sa kabaong na gawa sa cypress, lead at oak. Dinasalan at binasbasan na ang labi na nasa chapel ng Casa Santa Marta kung saan siya nanirahan ng 12 taon. Hindi pa ito bukas sa publiko bagamat inaasahan ding payak ang mismong burol gaya ng nais ng Santo Papa. Bilin niya, simple at walang partikular na dekorasyon sa kanyang libingan basta't may nakasulat na Franciscus. At kung karamihan sa mga naunang Santo Papa ay inilibing sa St. Peter's Basilica sa Vatican, si Pope Francis piniling mahimlay sa Basilica of St. Mary Major sa Roma dahil sa kanyang matinding debosyon sa Birheng Maria. Sa simbahang ito pinipiling magdasal ng Santo Papa bago umalis at tuwing babalik sa kanyang apostolic journey. Bumisita rin dito ang Santo Papa nang makabalik ng Vatican matapos ang mahigit 5 linggo niyang pakikipaglaban sa double pneumonia. Siya ang magiging unang Santo Papang ililibing sa labas ng Vatican matapos ang mahigit 1 siglo. Sabi ng Vatican, bukas alas 9 ng umaga, oras doon, nakatakdang dalhin ang mga labi ni Pope Francis sa St. Peter's Basilica kung saan siya mananatili hanggang sa araw ng kanyang libing sa Sabado. Sa inilabas din nilang medical report, nakasaad na dahil sa stroke na sinundan ng comatose at irreversible cardiovascular collapse, kaya nasawi si Pope Francis. Nakalagay rin sa report ang kanyang medical history, kabilang ang double pneumonia, arterial hypertension at diabetes type 2. Bilang marka ng pagpanaw ng Santo Papa, pinatunog ang kampanang yan ng St. Peter's Square sa Vatican, kasabay ang patuloy na pagdagsa ng libo-libong Katolikong nagluluksa, na emosyonal na nagdasal at nagrosaryo at naghandog ng masigabong palakpakan bilang pagpupugay sa yumaong Santo Papa. Gumulong din ang ilan sa pinakamatatandang tradisyon ng Vatican, kabilang ang pagsasagawa ng Rite of the Ascertainment of Death ng Santo Papa na pinangunahan ng Camerlengo na si Kevin Cardinal Farrell. Sinira rin ang kanyang fisherman's ring at lead seal para masigurong hindi na magagamit ng iba. Maging ang pintuan ng papal apartment sa Apostolic Palace, sinelyuhan, pati na ang pintuan ng apartment sa Casa Santa Marta kung saan tumira ang Santo Papa. Sa Sabado, alas 10 ng umaga oras sa Vatican, isasagawa ang funeral mass para kay Pope Francis sa St. Peter's Square. Matapos niyan ay dadalhin ang kanyang mga labi sa kanyang magiging huling himlayan sa Basilica of St. Mary Major. Sa araw ding yan mag-uumpisa ang Novediales o 9 na araw na pagluluksa para sa yumaong Santo Papa. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras.